Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. The incoming PNP chief is Police Major General Nicolas D. Torre III. The turnover of command will happen June 2nd. Yan ang masaya, nakakatuwa, nakaka-proud at isa sa mahalagang naging anunsyo ni Bers Amin na itatalagang bagong PNP chief si General Torre. Maraming mga kababayan ang natuwa at maging ang mga kilalang mga tao ay nasiyahan. Habang marami ang natuwa, ang mga DDS ay mga naging bitter. Balikan natin ang ilan lamang sa nagawa ni Torre na napakahalaga para sa ating demokrasya at para sa ating bayan. You are under arrest for obstruction of justice 1829. Let's go. Okay. What's up, please? What's up? Tensyonado ang mga tagpo ng arestuhin noong Marso si dating Pangulong Rodrigo Duterte bago siya madala sa The Hague, Netherlands. Ang nanguna noon sa operasyon, si Criminal Investigation and Detection o CIDG Chief, Major General Nicolas Torre III. Siya rin ang nanguna sa pag-aresto kay Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Quebuloy noong nakaraang taon na ilang linggo nagtagal. Direktor pa siya roon ng Davao Police Regional Office. Ang dalawang malalaking misyong ito, kabilang daw sa mga naging dahilan sa pagpili kay Torre bilang bagong hepe ng Philippine National Police simula June 2 ayon sa palasyo. Si Presidente always demands performance. Kahit na ano yung pinagawa sa iyo, you must have, you must exhibit some level, high degree level of performance. But there may be other qualities of General Torre that he might have considered. Lahat ng promotion, reward yan, no? But most promotions are given on merit. So let us assume that this was given on merit. Naging hepe ng Quezon City Police District si Torre hanggang magbitiw siya sa pwesto. Kasunod yan ng kontrobersyang pinaboran umano niya ang road rage suspect at dating police na si Wilfredo Gonzales. Si Torre ang unang graduate ng Philippine National Police Academy o PNPA na hawak sa pinakamataas na pwesto sa pulisya. Nagbigay naman ng mensahe si outgoing PNP Chief Marble kay Torre. Ang sabi nito ay ipagpatuloy ang reforma at kung anuman daw ang mali noon ay kailangang itama ito. Naniniwala si Marble na isa sa mahuhusay si General Torre. Sabi ko kay General Torre, no? Kailangan ko naman ever since General Torre, sabi ko, just continue the report kung ano pa yung nakikita kung kailangan natin i-open, kung ano pa yung pagkakamali na dapat kung, during my time, you have to correct it. I know it's better than you. Yun lang naman, ang ano natin, of course, nakikita lang, there are more senior officers that will be left behind. Sabi ko lang, you have to see it and to treat them well. Yun lang naman po. But anybody can be the chief sa kaya-kaya naman nila. Lahat po naman yan magagaling. They're better than me, 100%. Maging si Representative-elect Leila de Lima ay nagbigay ng pahayag on the appointment of PNP Chief Nicolas Torre. I extend my sincere congratulations to Police Major General Nicolas Torre on his appointment as Chief of the Philippine National Police. This new responsibility comes at a time when the country yearns for institutions that serve with integrity, uphold the rule of law, and protect the rights and safety of every Filipino. I have full confidence that under General Torre's leadership, the PNP can further restore public trust and reaffirm its role as a protector of the people, not of power. Police Major General Torre has shown courage and fidelity to his oath in moments that have tested the principles of law enforcement. I trust that he will bring the same clarity of purpose and steadiness of hand in his stewardship of the police force, guided not by political allegiance but by his sworn duty to the Constitution and the Republic. May this new chapter in his career be marked by professionalism, bravery, and service to the highest ideals of justice. Mabuhay ka, Police Major General Torre, and may the PNP rise to the highest standards under your command. Maging si Attorney Enzo ay sumaludo at nag-congratulate kay General Torre. Makikita sa larawan na magkatabi si Attorney Enzo at General Torre noon sa Tri-Committee.
Maging si Gary Alejano ay nagpahayag ng mensahe kay General Torre. On behalf of our organization, Samahang Magdalo, Incorporated and the communities we serve, I extend our heartfelt congratulations to General Nicolas Torre on his well-deserved appointment as the new Chief of the Philippine National Police. General Torre is known not only for his mission-oriented leadership, but also for his courageous resolve and steadfast commitment to public service. In these critical times when our nation needs strong yet principled leadership, his appointment is both timely and reassuring. We are confident that under his command, the PNP will further its pursuit of genuine reform, professionalism, and public trust. May his tenure be marked by unity in the ranks, protection of human rights, and strategic enforcement that puts the safety and dignity of every Filipino first. We look forward to supporting his leadership in building a safer, more secure, and more just Philippines. Mabuhay ka, General Torre. Mabuhay ang PNP. Nakakatuwa din itong isang post ng netizen sa social media. Ang sabi niya, parang ngayon lang ako naka-encounter na maraming natuwa sa appointment ng isang PNP chief. Accept na lang yung mga supporter ng crimes against humanity, mga pro-EJK, mga pogo-connected human traffickers, call Tony Kibuloy na alleged sex trafficker, at yung pumapalakpak sa Vice President na buwang. In short, ang galit lang naman kay General Torre ay mga kriminal, mamamatay tao, at may sayad. The rest approved sa promotion niya. Congrats, General Torre. Sabi naman nito, ang nagpatibok sa pihikang puso ng mga DDS. Congratulations, General Torre. Kung noon ay todo pang bubuli nitong si Robin kay General Torre dahil galit na galit noong hinuli si Digong. Gaya ng sinabi niya noon na si Robin pa mismo ang ha-attack kay General Torre. Muli nating balikan ang pahayag na yun ni Robin laban kay General Torre. Kami pinopuwersa kami lahat ng mga supporter ni Digong na i-contempt po kayo. Pero hindi po namin ginagawa. Sapagkat ang order, walang order sa amin na ipa-contempt kayo. Kung galing lang to kay PRRD o galing kay BP na pa-contempt kayo, kukontempt kita, boss. Baka ako pa magsabi na ako hahatak sa'yo. Iyan ang banat noon ni Robin. Walang respeto kay General Torre at matindi ang pambubuli. Ngayon kaya pa ba ni Robin bulihin si General Torre at pagbanta ang hahatakin o mag-iiba na ng tono? Tulad din itong si Bato na dating PNP chief pa man din. Galit na galit din kay Torre dahil sa pagdala nila Torre kay Digong sa The Hague. Panoorin natin mga kabunyog mga kababayan. Sino nga ba ang nag-utos na pasakayin si dating Pangulong Duterte sa eroplano papuntang The Hague matapos siyang maaresto? Yan ang paulit-ulit na tanong ni Senator Bato de la Rosa kay PNP CIDG Chief Nicolas Torre na siyang nanguna sa pag-aresto kay Duterte. Sagot ni Torre, The order that I received from the Chief of the Philippine National Police is to serve the warrant and ensure his delivery to the 250th Wing, to the team that will deliver him to The Hague. Pero nalabuan dyan si Senator Bato. I have a team you of are the PG one there. Wala si SOG doon. Ikaw ang nagkarga sa kanya sa aeroplano. Kaya tinatanong kita, who gave you the order? Sir, I take my orders from the Chief of the Philippine National Police. Napakaraming natuwa ng mga Pilipino sa pagka-promote ni General Torre bilang susunod na PNP chief. Nakita kasi ng mamamayan na hindi basta-basta ang naging accomplishment ni Torre lalo na sa paghuli kina Kibuloy, Digong at iba pa. Marami ang tuwang-tuwa dito. Mayroon namang mga bitter, syempre wala nang iba kundi ang mga DDS. Ngayon, kaya pa ba kayang bulihin ni na Robin at Bato ang kabaitan ni General Torre? O magkakaroon na ng takot si Bato dahil kapag lumabas ang warrant of arrest kay Bato mula sa ICC ay baka si mismong General Torre ang huhuli dito. Kayo mga kabunyog mga kababayan, ano ang inyong masasabi sa usaping ito? Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.